Mga politikong nadawit sa Bea Alonzo Dominic Roque na hiwalayan, nagsalita na, nagbanta sa mga nagpapakalat ng maling balita. Maraming balita ang lumabas na nagdadawit sa di umano'y mga politikong naging dahilan upang maghiwalay ang sana ay ikakasal ng sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa isang interview ng mamamahayag na si Jay Ruiz, inamin ni Mayor Bullet Halusos na sa kanya nga ang isang malaking condo unit na tinitirahan ni Dominic, subalit nilinaw na inuupahan lamang ito ng aktor. Sa naturang interview, natanong din ni Jay si Mayor Bullet kung may ebidensya ba siya ng pagbabayad ni Dominic ng upa at kung magkano ito binabayaran. Ayon kay Mayor Bullet, kalahati lamang ng usual na bayad ang ibinabayad ni Dominic sapagkat nagkasundo sila na ipaparepair ni Dominic ang naturang kondo. Actually, yung condo, no, totoo, akin talaga yun. I've had it for quite some time, no. Congressman pa lang ako. Pre-selling pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan eh. Ginawa ko siyang Airbnb, but because of the pandemic, pinagbawalan kami i-open for Airbnb. And siyempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Pitan City now and I live in Alabang. So, siyempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. And natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na eh. Diba? So, sana naman itong mga nagkakalat, yung mga that are claiming that they are mga batikang journalists, no? Sana naman, ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binibenta? There's so many, tumalon ka agad eh. Ang problema doon, sinakyan eh, ginagaslight nila yung issue eh. And naawa rin kami kay Dom kasi syempre, affected na nga yung tao sa breakup, ililink pa kami sa kanya. Mariing pinabulaanan ni Mayor Bullet ang maraming aligasyon na ibinabahan niya si Dominic sa isang kondo at idiniin na barkada lamang umano niya ang naturang aktor. Almost more than 10 years na namin ang pagkakaibigan namin. No? Magbabarkada talaga kami. Nag-umpisa yan sa pagmumotor. Nagkakarera kami sa Clark. And then from there, naging good friends kami. We started doing ang dami, mga businesses. Nagtutulungan kami. Kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami, no? So, nakakatawa lang yung issue. Tama sinabi ni Mayor Bullet, matagal na kaming magbabarkada, kagaya ng sinabi niya, started with similar passions for riding motorcycles, cars, at masasaya kami magkakasama. In fact, yung passion na yan led to the formation of a group, yung tinatawag namin Euro Monkeys, which is a group that where Mayor Bullet, myself, si Dominic, si Dingdong Dantes, Richard Gutierrez, Kim Atienza, and some other people, sila Doc Yapi, sila Emil Bano, belongs. Dahil pare-pareho, we both share similar taste, similar passions, and of course, yung love for riding motorcycle. Very close kami. Samantala, nilinaw din ng dating Congressman Bong Suntay na matagal na niyang kaibigan si Dominic at kinuha niya lamang brand ambassador ng kanilang gasolinahan ang aktor. Alam naman natin na ambassador si Dominic Roque sa mga clean fuel gasoline stations mo. Ngayon naman, sinasabi na binigyan mo raw siya ng gasolinahan. Well, alam mo, kagaya ng sinabi ni Bullet, it's very easy naman to find the truth eh. Kung talagang itong mga sinasabi natin mga batikang reporters, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ito to, madaling malaman naman eh. Pero siyempre, kung ang purpose is yung pang-iintriga, then it doesn't matter kung ano yung totoo.
Si Dom, as I mentioned, from being a friend na mahilig sa motor, nangangarera yan eh. Parang si Mayor Bullet, nangangarera ng motorsiklo yan dati eh. So because mahilig din siyang sa motorsports, nung nagkaroon ang kumpanya ko, yung Clean Fuel, nung nagkaroon kami ng team, yung Formula V, yun yung predecessor ng Vios Cup. Okay. So nung nagkaroon ng Formula V, I decided to get a team, to put a team doon sa karera na yan. And kinailangan ko ng celebrity driver. Kasi yung meron kaming professional driver, tapos nung kumuha rin kami ng celebrity driver. Siyempre, sino pa ba yung kukunin ko? Di kukunin ko na yung kaibigan ko to drive for us. So doon si Dominic yung naging celebrity driver. And then from there on, dahil alam mo, mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang brand ambassador ng Clean Fuel. So, hindi lang ngayon yan eh, kung talagang, sabi ko nga, kung talagang magre-research lang, makikita nila na as early as 5 years ago, talagang brand ambassador na si Dominic. Ang nakakagulat nga, yung pinost pa nilang picture, yung contract signing namin ni Dom na kinukuha siyang endorser. Pero wala naman din katotohanan na binigyan siya ng gasoline na He's present doon sa yung contract signing na yon was yung contract signing between myself as president of Clean Fuel and him as yung aming brand ambassador. Tapos may mga picture na nasa ribbon cutting siya because that's part of his responsibility as brand ambassador of Clean Fuel to attend yung mga ribbon cutting ng Clean Fuel. Kaya ako nung una natatawa, I was taking it lightly. In fact, sabi ko nga sa kaibigan ko, uy, okay to ha. Nakakakuha ng libreng advertisement ng Clean Fuel. Sa huli, nagbanta si Mayor Bullet na gagawa siya ng aksyon sa mga nagpapakalat ng maling balita. At some point, kailangan talaga tumigil, and I think these people have to also be reprimanded. Kailangan may consequences din yung may batas tayo eh. Talagang demolition job eh. I hope na because of this, magkakapangil na yung batas, and I will do some legal actions against this. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na Showbiz News.